guys, kasabong gusto business nila, lalo-lalo na sa ating mga followers, sa ating mga viewers, sa ating subscribers dito sa ating channel, YouTube Kaleo Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman kong konting tips sa inyo sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok parang mabilis masiglakihan. Ito siya ipakila ko sa inyo. Ito na siya yung resulta sa kulay nung pinagparis ko ang aking lalaking at linyadang white butcher at saka yung gold. Yan, ito siya may gold ang buntot na ilan-ilan ang may halong gold. Ito ang palatandaan na na-cross talaga siya sa gold na pagkaputi. Ito pala siya white tapi. Kasi may tapi ang ama nito na white butcher siya. May tapi yun. May nakapatong na buhok dito sa ulo. Haba pa ito. Sa nakakilala ng mga linyadang white tapi, hahaba pa ito kapag magkaedad. Kaya lang ito 4 months pa lang. Karamihan sa mga alaga ko ngayong mga palahi ko, mga ganito pa ang postura. 4 months. Ang sinundan nito mayroong 5 months. Kaya yung mga bata pa, karamihan ngayon sa aking mga dialagaan, mga bago kong palahi. Kasi ito bago ito. Kasi first time ko itong nagpapalahi ng puti. Kaya ito nagkaroon akong puti. Mga bago ito. Dito sa mga puti ko, hindi ko pa to ialis dito sa manukan ko. Hindi ko to pang out, pang binta pa ang mga palahi ko ngayong mga puti. Kasi gagamitin ko itong pang personal kong panglaro. Kasi unang palahi ko ito. Bago kasi ko magpalabas, mag-out, magbinta sa aking mga kakilalang magmamanok din, sa nakagustong mo try sa mga linyada sa minamanok ko rin, yung subok na, may napatunayan na. Ako muna ang nag-try niyan, ginamit ko muna ang pang personal, saka ko na nagpapalabas ko na subukan ko na maayos, mahusay ang isa kalinida sa manok. Hindi ako nagpalabas ng isa kalinida sa manok sa palahi ko na hindi ko pa nasusubukan. Yan ang proseso ko sa pag-alagang manok. Kasi kaya yung sinasabi ko sa inyo na ang reject, inaalis ko na kaagad yan. Hindi ko na pinagtiyagaan, pinagsayangan ko ng pira, ginagastos dahil ito ang kahiligan ko rin sa industriya, sa laro, sa sabong. Kaya gumagawa ako ng aking mga content dito sa aking YouTube Kaleo Kasabong TV, parang maibahagi ko sa inyong mga baguhan pa lang na mahilig mag-alagag manok, mahilig sa industriya sa laro sa manok sa sabong, na kailangan dito ang gagamitin nating manok parang hindi tayo argabyado pagdating sa laro sa labanan sa manok. Yung linyada na mahusay, maayos, maganda ang performance ang basihan dyan. Kasi kung maganda ang performance sa isa kamanok mo, maganda ang linyada, ang record yan, kung mag-entry ka, hindi ka masisiro. Natural lang naman yan sa laro. May talo tayo pagdating sa history sa laro. Wala namang maglarong hindi matatalo. Pero kung maganda ang pag-aalaga mo, maganda ang paghanda, maganda ang performance sa minamanok mo, hindi ka masisiro. Doon mo malaman ang manok mo kung hindi ka maayos mag-alaga, kung tuwing entry mo sa laro nasisiro ka. Yung totoo. Kasi ako, never pa ako, di pa ako nakaranas ng nasisiro ako pagdating sa laro, sa pag-conditioning sa manok. Yung totoo. Natural lang naman may talo tayo, pero pagdating sa laro may talo taga tayo. Pero sa totoo lang, hindi ko pa naranasan yan na nasisiro kapag ako ang maghanda sa sarili kong palahing manok. Dahil bukod na piling-pili ko ang linyada sa skamnok na nihawakan ko, na ginagamit ko pang personal, hindi ako tumitingin sa pagmumukha, sa kagwapuhan. Ang tinitingnan ko kung ang pinagalingan yan na linyada, kung mahusay ba, maganda ba ang mga performance, tawagin winning line ba. Doon ako bumabase. Hindi ako bumabase sa pagmumukha o sa kagwapuhan sa isa kamanok. Yan totoo. Kayang bawat isa sa atin nagpapalahi ng manok, kanya-kanya ang sarili nating opinion, kanya-kanya ang sarili nating obserbasyon. Kung asaan kayo, asaan ako, komportable, doon din ako.
Yan ang totoo. Kasi dito ako nakomportable sa mga diskarte ko rin sa pagpapalahi ng manok nga hindi ako nasisiro. Kasi may ilan-ilan talaga yan na magmamanok din na mga pugi na ang mga manok nila sakto sa kondisyon din. Sasabihin nila magaling silang mag-training sa manok para panghanda pang laro, pero nasisiro. Kaibigan ko nga mismo, tumigil nga ngayon sa pag-alagad manok dahil ilang beses na siya nasisiro lang. Yan ang totoo. Pero ako di ko pa naranasan yan na nasisiro ako. Matatalo man ako pero hindi ako nasisiro pagdating sa usapan lang sa paghanda sa isa ka manok. Pagdating sa laro, hindi ako nasisiro. Yan totoo. Kasi dito, ang kailangan lang naman dito, lagi ko sinasabi nyo, mas maganda ang lamang lang tayo sa panalo kaysa natatalo. Yan ang habol ko lang naman dyan. Kaya hindi pa ako nakaranas ng nasisiro, pero nakaranas na akong natatalo. Yan ang totoo dyan. Kayong mga baguhan pa lang, subaybayan nyo lang ang aking mga nag-i-upload dito mga content video sa ating channel YouTube Kalye Pasabong TV. Kasi dito sinasabi ko, nisishare ko sa inyo ang totoo na aking pinagdaanan tungkol sa kalaman ko sa pagpalahing manok. Dahil dito sa pagpalahing manok, hindi ito pagwapuhay. Pagwapuhay dito sa pagkondisyuning, pagwapuhay dito sa pag-process, pag-alaga, kung ano ang dapat nating pagparis-parisin na linyada sa manok para ang kalabasan hindi tayo mapag-iwanan sa ibang nag-alagang manok, hindi tayo argabyado. Yan lang ang pinaka-importante. Yan lang, sana mayroon kayong konting mapulot-mapulot ng mga baguan pa lang. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe din para updated ka sa sunod na mga gawin kong content video. Kasi itong mga content video ko, hindi lang ito para sa aking pinagdaanan na hindi ako nasisiro pagdating sa laro sa labanan sa manok. Kung hindi, malalaman mo rin kung susundan mo lang ang aking mga content video, walang mawala sa iyo, kaibigan. Yan lang. Thank you ulit sa panood.